Hello kabakyard! So if you watch my previous video, nakabit na natin yung ating solar panel at saka na-setup na din natin yung ating series parallel connection, di ba? So ito na yung basic lang muna na kung anong magiging itsura. So ginanito ko para hindi ako malito kabakyard. So yan yung magiging itsura pag ikabit na natin dun sa ating lalagyan sa taas, no? So andito meron tayong diagram na sinusunod. Ayan. Diagram. Ayan, sa isa-isahin natin. So sa taas, dito meron tayong inverter. So ang inverter natin is yun. Yan, so 1,600 watts but 800 lang yung continuous power niya or yung wattage niya. And then of course, meron tayong ATS dito na magkukontrol sa kuryente, no? Kung solar yung gagamitin natin or yung sa DU. Yan, so nandito yung ETS. Yung ETS kawakin, hindi ko napakita sa inyo. But binili natin to. Siguro gawa tayo ng video kung paano to i-connect. Meron namang mga video sa net na madami, no? So, madali lang siyang sundan. So yan yung ating ETS, yung automatic switch. Kung walang kuryente sa DU natin or sa Sipalco or Meralco, sa distribution utility, automatically magsiswitch siya sa solar. So, itong normal na side, ito yung default niya. Pag walang kuryente sa CDU, so automatic masiswitch siya. So, nakalagay dito normal power, emergency. Anyway, gagawa tayo ng separate video for that one, no? Iti-test natin. So, hindi pa natin test. And then next we have Ilijoy. So, saan si Ilijoy? So, dito natin nilagay. Yan. Yan, no? Diba? So, konti lang yung material. So, Ilijoy, dito natin nilagay. Dito papasok yung wire natin sa solar panel, no? So mas mabuti, i-watch nyo muna yung previous video para makita nyo kung paano natin kinonect yung series parallel natin. So, yan yung Ilijoy. Yan natin i-connect. Of course, yung mga breakers, yung apat na breakers. So, ang ginamit natin dito is 40 watts sa DC. So, tatlong 40 watts. I'm sorry, 40 ampere, no? 40 ampere yung ating tatlong tawag dito, MCB, no? Or miniature something, yung maliliit na breakers, and then isang 16 watts na AC. Ito DC itong tatlong to. So makikita natin sa diagram BR1, BR2, BR3 yung DC at saka itong breaker AC, which is sinama na natin dito. Mas maganda siguro kung ibang kulay, no? So malalaman naman ninyo C16, no? So nakalagay dito sa taas DC, DC, DC. Ito pag walang DC, automatic AC na yan. Ayan. So what's next? Yung ating, so ito na yung apat, di ba? 1 2 3 4. Yung ating WM or watt meter. So ating watt meter natin kasi maliit lang yung nabili natin. So bumili tayo ng lalagyan niya. So ito yung watt meter natin para malalaman natin kung ilang wattage na yung konsumo or ilang yung amperahe. So 6-in-1 ito kawakyard. So next natin is anong next natin? Yung HBD natin. Yung HBD natin, yung Ilijoy natin, yung MPPT Ilijoy, meron na ata to. For example, yung na-set mo is 14 volts. Pag yung battery mo is abot ng 14 volts, automatic magsa-stop na siya mag-charge. But nilagyan pa din natin, no, para kasi nabili na natin para mas secure, no. So yung ito pa lang setup na to kabakyard, ginaya natin to kay ating kaibigan na magaling din na electrician, si Buddy Proy. Yung kaibigan natin na magaling sa mga ganito and sa electrical, no, wirings. Yan, salamat sa iyo, bro. And then ano pa ba? Yung relay. So yung relay natin, yung sa kanya ang ginawa niya is DC yung putol niya sa kanyang tutorial. Pero sa atin hindi. Yung gagamitin natin is yung voltage, low voltage disconnect natin, paparisan natin ng DC to AC. So ang puputulin natin is ang AC connection para hindi masira. Kasi yung sa kanya kasi maganda din yung sa kanya, ang pinuputol kasi niya yung power supply ng inverter. So napag-isipan ko baka masira ba kung magsigig
Ang palaging mag-trip off yung inverter natin. So, pag-isipan ko, yung linya na lang talaga yung puputulin natin na 220. So, kaya bumili tayo ng ganito. Na makikita nyo naman, anong tawag nito, 32 BDC. So, ayan. And then dito sa taas is AC. Okay, so DC yung supply natin. 3 to 32 volts ang pwede nating ilagay din supply natin. So, atin is 12 volts. So, pasok siya. Yan. And then of course, yan, yung relay, di ba? And then yung LBD natin. Battery natin, of course, dito sa baba. Ilalagay natin sa baba to. Wala pa tayong battery doon pa sa taas natin ilagay. Kasi mabigat yun, hindi natin kaya. So, and then of course, yung high voltage disconnect, ayun na yun. Yan na yan, di ba? Yun yung mag-control sa power ng papasok na voltahe sa ating battery. But si Elejo is capable magganyan. So pwede natin tong hindi gamitin, kung gustuhin natin. Pero lagyan na lang natin para mas doble talaga yung security niya. So yan yung itsura ka-backyard. Yan. So wala pang mga wires dyan. Of course, madadagdagan pa yan ng mga junction box and so on. But yan yung, I think, yung preferred na style na gagawin natin. So, wala pang mga junction box kasi may mga daming wire. Of course, nakalimutan natin yung voltmeter natin, yung voltmeter. So, nandito din sa diagram natin, voltmeter. And ito is SP, ito yung solar panel. So, papasok yan dito sa breaker natin, dito, papuntang Elejoy. Diyan, papuntang Elejoy. Papasok dito sa first breaker na MCV, papuntang Elejoy. And then bababa naman dito sa kapangalawang breakers natin. So makikita nyo naman sa diagram mo, napakaklaro yan, So paki-comment na lang kung baka nagkamali ako. Of course, di tayo expert ka-backyard. To ginawa ko talaga tong diagram na to sa naintindihan ko lang sa video. Ayan, so inverter natin. I think madali lang naman sundin kasi naka black and red. And ito naman, distribution utility, connect yan sa ATS natin dito. Yan. So, pwede din in manual, pwede din automatic. So, kung ano yung kinonect mo dito, kabakyan, for example, ang i-connect natin dito, based sa diagram natin is solar. So, automatically, yung default niya na gagamitin, pag may power ang solar, is solar talaga yung gagamitin niya. Ito yung default dito sa neutral. Pag mawawala yung kuryente sa solar natin, automatic magta-transfer yan sa ating DU or si Palco or Meralco. So, pwede na niyong i-manual kung gusto niyo, Pwede na automatic, pwede manual. Ayan. So, meron pa tayong nakalimutan dito, yung ilaw. So, sunod na lang natin yan ilagay para malaman natin kung ano yung ginamit niya, solar ba or sa distribution ba. Pasensya na, medyo maingay dito. And of course, your breaker natin, dito natin connect. So, mainline natin. Siguro sa ibang video natin ito italakay ka-backyard pag i-connect na natin. Unahin nyo muna natin yung dito na side, yung basic lang muna ng ating solar system na 12 volts. So yan yung diagram na susundin natin. Yan, okay? Yan ka-backyard. So ang gagawin ko is ikakabit ko na ito ka-backyard. Para makita ko, malagay ko na at matest ko na din yung ibang parts. Like for example, yung Elejoy natin. Kasi set up na yung solar panel natin Alright, so ikabit muna natin to. So yan na ka-backyard, nalagay na natin, So baka nagtaka kayo bakit may isang inverter doon na sum doon, which is wala sa ating pinakita kanina, gusto ko lang matest yung, actually yan yung talaga yung final natin na inverter ka-backyard. But ito yung unang nabili natin, itong Pay 2. But gusto ko din matry itong Pay 2 kaya nilagay ko din yan. Ito yung unang isi-set up natin, para matest natin. So yan, na-set up na natin, Ano pa ba ang wala dito? So meron na tayong inverter, dalawang inverter yan. But itong sum doon, sa next video na siguro natin to, talagang isi-set up natin. But ito talagang unahin natin, So yan, so ito, na-connect na natin yung solar panel na wire galing sa taas going to ating tawag nito
ating Ilejoy. So yan, 41 volts. Yung amperahe, iwan ko lang bakit 0.02 to. Kasi hindi pa nakakonect naman sa battery. So try natin pag nakakonect yan kung magbago ba talaga yung amperes na, yung output niya. Yan o, yan lang talaga yung output niya. So hindi ko alam. So kung meron kayong idea, kung normal lang ba talaga to, paki-comment na lang or hindi ba normal, no? I-comment na din. So yan, yung breakers natin, 4, no? So tatlong DC, isang AC. So yung wattmeter natin, yung low voltage disconnect, yung relay natin para magputol sa line ng ating 220, no? Wala pa siyang, bumili pa ako ng heatsink ka-backyard. So lalagyan natin tong heatsink na to ba kasi mainit to pag nakakonekta sa 220. So iinit yan. So lagyan natin ito. Yan. Para to sa 12 volts ka-backyard. So nakakonect dito yung voltmeter natin, no? If you watch yung kanina, yan, bumili ako ng ganyan. Iwan ko lang ang tawag dyan. Nasa Excel file na din natin to. So pakihanap na lang, pakicheck na lang yung link doon. Ilalagay ko yung link doon sa video na to. Yan, so dito natin positive and then negative dito sa kabila. So nakakonect sa positive, no? Ayan. So ganyan yan. So maglalagay pa ako ng mga junction box dito para malinis, no? Kagaya nito, sobrang haba, oh. Yan, oh. Kailangan natin yung malinis. Ayan, so yan ka-backyard, and then yung ATS natin dito natin nilagay, hindi pa nakakonect. So kukonect pa natin yan sa ating breaker sa bahay dito talaga. And then of course yung anong tawag dito, HBD natin, high voltage disconnect. So i-connect pa natin to dito, ganyan. So makikita nyo naman, no? So yung in at saka yung battery, itong dalawang to battery. So itong in na to, positive negative, dito tayo kukuha. Yan. Okay. And then ano pa ba? Yan, ito low voltage disconnect. Yan. So sa next video natin ka-backyard, so yun yung maging setup natin dito. Kita ko sa inyo. Yan lang, napakasimple. Pero magulo pa kasi wala pang mga wires yan, lalagyan pa natin. And then meron pa tayong ilalagay ng mga junction para malinis yung mga wirings, no? But so far so good, working naman yung ating Ilejoy din. So hindi ko lang alam kung bakit yung amperahe niya mababa. So 41 volts series parallel, apat na anong tawag nun, na solar panel. Tig 100 watts, so 400 watts lahat, no? Pero series parallel ng connection natin. Just watch the previous video na lang. Alright, so yan lang ka-backyard sa ngayon. So yan yung update natin. See you in the next video. Bye.